Good day mga ka-Teams Video! Nagbabalik naman tayo sa ating electrical electronics wiring tutorial. Sa araw ngayon, gagawa tayo ng automatic on and off water level. Yan. So meron tayong device dito, ang water level na device. Ito ang nagkocontrol sa ating switch, float switch para sa ating on and off. So itong sa baba na wire ay para sa on. So mag-a-under yung motor natin kapag na busan na yung tubig. So bumaba na yung level. Ito naman kapag napuno na yung tubig, ito mag-stop yung ating motor. Dito naman didadaan yung ating linya para sa ating motor gamit ang ating switching device na relay. Yan. So yung relay niya ay nasa 10 amps, 250 volts AC hanggang 10 amps, 125 volt AC. Sa DC naman, 10 amps hanggang 30 volts DC at 10 amps, 28 volt DC. So dahil wala tayong motor na 220 volts or single phase, so gagamit muna tayo ng 12 volts. Kaya naman itong pasinin ng 12 volts. So yan. So para sa 12 volts na device, ito yung level switch natin na board ay meron siyang supply na 12 volts. So bibigyan natin siya ng supply na 12 volts. Ito naman yung ating float switch. Yan, na 12 volts din. Merong 220 pero gagamit tayo ng 12 volts kasi yun lang ating available. So ilalagay kong link dito sa baba sa description. So, i-wiring connection natin ito. Yan, kapag umangat siya, talaga automatic, magbibigay siya ng signal patungo sa ating board. Yan. So, meron na akong hinanda na tank natin, yung ating temporary tank para sa ating demo fog wiring nitong ating level switch or level controls. Yan. Ayan, meron akong nakandang, kumbaga ito yung tangke natin. So binutasan ko na, ito ay para sa ating out patungong bahay. Yan. Dito naman yung para sa baba sa ating float switch. Yan. Siyempre hindi ko sinagad in case na maubusan siya, andar yung motor para tamaan yung ating switch. Siyempre may tubig pang andar. So, hindi siya totally drain. So, yan. So, dito ko ilalagay yung ating float switch. Yan. Ilalagay ko muna. At ilalagay ko din yung ating faucet. So, gagamit muna ako ng temporary faucet. Para sa ating motor, yan. Meron akong 12 volts motor. Yan. So, ilulubog ko to. At ito yung ating in para sa tubig. Yung iba sa ilalim nilalagay. Pero hindi tayo gagawa niyan kasi hindi naman ito final. Para sa ating demo lang. Para makita nyo kung under ba talaga yung motor kapag natamaan na yung level ng level switch or float switch. Yan. Now empty na siya. So yan. So dito ko ilalagay sa taas. Yan. So bago yan, ikukunik ko muna. So yan. Nalagay ko na. Yan. Ito yung forma niya. Yan. Sa loob pula lang, wala kasi tayong available na yung transparent, so ito lang available. So yan, makikita nyo. So yan yung forma nya. So yan. So next naman yung ating board. So dito ko na lang ilalagay yung board para total temporary naman ito. So, ayan mga ka-Teams Video. Yan, dito ko na dinikit. Tapos, yan. Total temporary naman to. Pero sa actual, hindi ito Dito ko lang ilagay. Yan. Kadalasan na nakabox ito At yung wire lang lalabas. Yan. Pati dito. So, siyempre, maglalagay tayo ng supply. So, ito yung aking power supply na 12 volts, 10 amperes.
Yan, meron siyang positive at negative. So, dalawang linya siya. Sa isang linya sa positive at negative, may dalawang linya na output kasi susuplayan din natin yung ating linya. Ito yung linya patungong 12 volts na water pump natin. So, yung sa bindo, yan. May mga video ako tungkol sa piso bindo dyan. Ilalagay ko na lang yung link or tignan nyo sa aking playlist, sa aking video, o sa aking channel. Bago yan, lalagyan mo natin ng supply yung ating board. So, ating water level sensor. So, ayan. Ito yung ating 12 volts. Tandaan, palaging yung una dito. So, yan. Baliktad natin para makita natin. Yan. Palaging una ay positive. So, yan. Positive. Lagyan natin ano. May positive to, pula. Saka magkabila pala dito sa ating float switch. Kahit magkabaliktaran yan, okay lang, walang plaso. Kasi signal naman ibibigay niyan. Kapag na-short yung signal, yan, mabibigyan yan. Iilaw itong mga ating indicator. So, ito indicator sa ating power switch, sa ating supply. So, ito yung positive. Yan, lagyan natin positive. Next, yung negative. Negative wire. Yan. So, may linya niya, positive at negative. Under na yung ating board. Siyempre, kailangan ng supply yung ating 12 volts na water pump. So, dadaan yung isang linya dito. Yung para sa ating switching device. So, baliktad natin. So, may natitirang dalawang linya. Positive at negative din. Siyempre, yung positive yung gagamitin natin. Ilalagay natin yung isang linya dyan sa positive. Gets nyo? Yan. Saka na natin yarin sa mamaya yan. Yan, may positive siya. Siyempre, ang labas nito kasi switching device siya, parang switch. Pinutol lang yung isang linya. Yan, pinutol lang yung isang linya niya. So, yung labas niya, yan, patungong isang linya ng ating water pump na 12 volts. So, yan, ilalagay natin. Mamaya natin yarin kaysa iba-iba tayo ng arrangement, kayo yung bahala sa inyo. Yan, so, meron ng linya. So, ito, direct tayo. Yung isang linya para sa ating negative. Pero sa 220, same din yan ng wiring. Nakaiba lang, hindi, gumamit tayo ng 12 volts. Same lang, gagamit kayo ng breaker para sa inyong 220 volts na pump. Ito, 12 volts pump. So, ito kanina, positive ito, pinutol natin isang linya. Ang isa, rekta sa negative. So, irerekta natin sa negative. Yan. So, ito lang yung kanyang wire connection. Yan. So, yan. So, magulo pa siya. I-review natin. Ito para sa ating floating switch nasa up. Kapag natamaan na siya, aangat na siya, mag-off yung ating pump. Ito naman, kapag sa baba, kapag lumaw na yung float switch niya, under yung ating water pump. Ito para sa ating water pump na supply.
yung switching device. Ito. Yan. Positive. Naglagay tayo ng positive. At ang labas niya patungo sa motor. Water pump. Yung isa rekta sa negative patungong motor. Ito yung ating supply. 12 volt supply sa ating board. Level switchboard. Yan lang ating wiring connection. So, lalagyan natin ng tubig para malaman natin kung tama ba yung ginagawa natin. Sige, kukuha muna ako ng tubig. So, yan mga kating studio, nilubog ko na yung ating 12 volts water pump. Yan, dito siya sa taas, nilagay ko para hindi na komplikado. Yan. So, papandarin na natin. Yan. Sasaksak ko muna. So, naririnig nyo. Yan. Umaandar yung ating water pump. Humihigop siya kasi wala siyang laman. So, empty siya. So, pakinggan nyo. Nag-blink siya. Ibig sabihin, pumafunction yung ating nagbi-blink siya kasi pumafunction yung ating baba na level float switch. So, yan. So, maangat na siya. Dahil dito ang kanyang off switch, kapag napuno na, mag-off siya. So, aabutin tayo ng ilang minuto. So, hintay-hintay lang. So, tignan natin yung loob kung makikita ba sa camera. Yan. So, blur siya. Yan. Yan lang muna tinlagay. Hintayin natin umabot sa taas. So yan na off. So, umilaw lahat yung ating indicator para sa ating baba at taas. Siyempre, kapag mayroon nang gagamit, aandar ito. Yan. So, nagbi-blink siya kasi dahan-dahan yung bumababa yung tubig sa taas. So, kapag umabot na siya dito, kapag bababa yung float, yung kumbaga yung ring niya, bababa, aandar yung motor naman. Pero hindi mauubos yung tubig kasi nasa taas yung lagay natin, so meron pa siyang allowance. So, hintayin naman natin. At so, ilalabas ko yung kanyang sa ating pump sa motor. So, para makita nyo na umaandar yun talaga yung ating water pump. So, mamaya na kapag bumaba na yung ating tubig, yung para mataan na yung signal ng ating flow switch. So, ilalagay ko lang yung link sa description box, yung mga device na saan ko ibili para hindi kayo malito, o sa aking Shopee collection or Lazada. Ilalagay ko lahat yan para hindi na kayo kasi no? So, umandar na yung ating water pump. Ayan. Siyempre, magsasagupaan yung dalawa kung sinong magansya na. So, i-off natin kasi hindi na tayo gumagamit. I-off na natin yung faucet natin. So, ma-off na ito kapag napuno na. Siyempre, hindi ito ma-off kasi dito natin nilagay yun sa ating water pump. So, ayan. Sana may nakuha kayong idea tungkol dito sa ating water level sensor stop and start automatic. Ayan. Lalagay ko lang sa description box yung ating mga link sa iba pa nating mga device o wiring connection. Sana meron kayong nakuha ng idea konti. Kung kulang man yung ating explanation, marami namang nag-a-upload dyan. So, hindi tayo pwede sa isa lang makinig. So, mas maganda, mas marami tayong makikinigan o mapanood na video sa ibang channel. So, marami tayong mga kakulangan, kaya pwedeng punan sa iba. So, salamat sa panonood.
Huwag kalimutan mag-like and share and comment for more videos. And subscribe. This is Rametric. Things we do. Bye-bye.